Hello G9. So we have here our summary of formulas. So na-present ko na sa inyo yung sine law and we also have cosine law. Okay? So for now, ang gagawin natin is i-merge natin yung dalawa. So ibig sabihin, kailangan master nyo dito kung if given yung problem, kailangan ma-determine ninyo agad kung ang given problem ay gagamitan nyo ba ng sine law or cosine law. Okay? Just to give you a help, okay? So, naglagay ako dito ng summary of formulas. So, ito ang guide ninyo kung kailan kayo gagamit ng sine law, kailan kayo gagamit ng cosine law. So, gagamit kayo ng sine law given two cases. Okay? Ang case 1 natin, given yung two angles and a side opposite. Isang side, dalawang angle, tapos isang side opposite one of the given angle. So, for example, ang given dito is angle, sabihin natin angle A and angle B. If angle A and angle B ang given, ano dapat ang required na side? Ang required na side dapat is either side A or side B. Okay? So, ayun po siya. Dapat may isang magkaparis lagi. It's either A and A or B and B. If A and B ang given. Okay? Assuming naman na B and C ang given. Angle B and angle C ang given. Okay? Ano ang required na side? Ang required na side is either side B or side C. Any of the two. Okay? Para magamit natin si sine law, case number 1. If given naman dito is angle A and angle C, ang kailangang side natin, it's either side A or side C. Para magamit natin si case number 1 ng sine law. Okay? Ano naman ang case number 2? Ang case number 2 parang reverse lang siya ng case number 1. Ang given naman dito ay dalawang side at isang angle opposite one of the given side. Ibig sabihin, pag ang given dito is side A and side B, okay? Ang kailangan mong angle ay it's either angle A or angle B. Okay? So, yun naman. So, dito, dalawa naman ang given na side, isang angle. Pag case 1, dalawang angle, isang side. Okay? So, ganun lang siya. If ang given naman is side B and side C, so, ang required angle natin dito is either angle B or angle C. Okay? Pag ganyan ang given ninyo, sine law ang gagamitin under case number 2. Okay? So, mali lang na tayo dyan, ha? So, ano ba ang sine law formula? Ito, A over sine A equals B over sine B equals C over sine C. Okay? So, kukuha kayo ng dalawang ratio dyan. It's either itong dalawa, or itong A over sine A equals C over sine C. Basta ang technique dito, yung first pair, yung kompleto na. Ibig sabihin, given na yung side, given yung angle. Tapos yung second pair, okay, yung pangalawang pare, sa pangalawang ratio, ito yung ratio na meron kang hinahanap. Okay? So, ayun po yan. So, kaya double check na lang dun sa una natin mga lecture video. Okay? So, kailan ka naman gagamit ng cosine law? Okay? So, sa cosine law, meron tayong dalawang cases. Pero, nirename ko siya as case 3 and case 4. Okay? Case 3 and case 4, magpo-fall under cosine law. Okay? So, ang case number 3, under ng cosine law, kailangan dito dalawang side. Okay? At isang included angle. Okay? So, paano yan? So, assuming ang given ko dito na side ay side A and side B, ano ang required kong angle para magamit ko si cosine law? Okay? Kailangan nating angle dito is angle C. Okay?
yung hindi kaparehas ng side. Okay? Yung angle na hindi kaparehas ng side. So, one more. Assuming ang given ko is side B and side C. Okay? Anong gagamitin kong angle o ano dapat ang angle para magamit natin si cosine law? Okay? Ang required angle dito should be angle A. Ayan. Okay? Pag ganyan po ang given, cosine law. Assuming ang binigay na angle ay angle B. Okay? Anong law ang gagamitin natin? With this, sine law na ang gagamitin mo. Okay? O kaya naman angle C ang binigay. Okay? Sine law ang gagamitin. Pero pag angle A, okay, cosine law yan. Okay? So, malinaw na tayo dito, case number 3. So, last case natin, case number 4, ito ang pinakamadaling i-memorize sa lahat. 3 sides are given. Basta given lang yung side A, side B, side C. Okay? Or any 3 sides na pangalan. Okay? Basta given yung 3 sides, automatically, cosine law ang gagamitin. Okay? Then, the formula for the cosine law is this. Okay? So, it's up to you now to memorize each one of this. Okay? So, kung paano gamitin tong cosine law, again, panoorin lang uli yung lecture video natin regarding cosine law. Okay? So, ang main purpose ko lang dito is to summarize lahat ng requirement kung kailan ginagamit si sine law and cosine law. So, you practice how to determine that kasi pagdating sa exam, hindi ko sasabihin kung sine law ba ang gagamitin or cosine law. Okay? So, kindly answer now our homework. If you want to copy this in your notebook, mas maganda. Okay? So, with that, thank you and goodbye.